Hi guys mga kanegosyo, kasi sa Familia. Magandang araw po. Sana yung negosyo natin ay maganda ang takbo. Sana kung may trabaho tayo, okay naman. Guys, ang payo ko sa atin, kung tayo naman ay kumikita na, maganda na ang takbo ng ating pamumuhay, wag na wag kalimutang pasalamatan o bumawi dun sa mga taong tumulong sa atin, sumuporta sa atin, nagtiwala sa atin. At kahit yung mga bashers ninyo before, yung mga kontra sa inyo before, pasalamatan ninyo dahil sila rin yung naka-inspire sa inyo. Guys, may napaganda tayong pag-uusapan ngayon. Itong negosyong ito ay para sa akin malaki ang kita. Talagang gusto kong patunayan na kasi marami tayong mga kakilala, marami tayong kaibigan, marami tayong in-interview, may mga proof talaga tayo na ginagawa nila ang negosyo ito big time. Ulitin ko, negosyo. Hindi ito yung ibang iniisip natin dito sa negosyong ito ay talagang medyo masama yun. So, napakaganda, malaki ang kita ng negosyong ito. Pero, sa kabila ng sa tingin ko napakagandang negosyo, marami ang kokontra. Alam nyo guys, kilala na ako ng pamilya ko, ng wife ko, ng anak ko, ni Miss Faye. Kilala na nila ako dahil pag ako guys ay nanonood ng YouTube, paulit-ulit yung content na yon, may mga hinahanap ako, may mga sinesearch ako na yun at yun din lang. Sasabihin na naman ng anak ko, Papa, wag mong gagawin yung negosyo niyan. Naku, ari na naman, nakakatakot na naman, gagawin na naman ang negosyo. Meron guys na pinag-aaral-aralan ko parang sa YouTube, ginagawa ko na pala. Meron naman na pinanonood ko sa YouTube, kinabukasan, ginagawa ko na ang business na yon. So, guys, excited ako na gawin ang business na ito. Excited ako, marami na akong kinausap, may mga proof talaga, may mga kakilala ko. Sa tingin ko, malakihan itong business na ito. Pero ito namang business na ito, meron naman pang malitan, meron pang parang normal lang. Pero, guys, kung talagang may kapital tayo na malaki, talagang pang big time man, meron talaga. At kaya maganda, napakabilis ng negosyo ito, mabilis magpalago. So, siyempre, kinakailangan lang may knowledge tayo, pero tayo naman may ideas rin, may mga kakilala rin naman talaga. Gusto, meron ako guys, kukuhanin na isang tao, pakilala ko sa inyo sa later. Sabi niya, yun yung passion niya. Turn your passion into a profitable business. Parang yung passion mo, doon mo siya ilagay para sa isang kumikitang negosyo. Kasi meron akong guys sa isang tauhan. Kasama namin sa dati sa Sir Orlis. Kasama namin sa CCTV. Pero meron siyang ibang hilig ba? Parang iniisip ko, yung hilig na yon, kung siya kaya ay kausapin ko, which is pinahapyawan ko na nga, ilagay ko siya sa ganung trabaho. Sa tingin, alam mo, excited ka siya, parang binibiro-biro ko pa lang siya, alam ko na excited. So, imagine niyo, sabi nga, yung passion natin, napakaganda kung yung passion natin, yun yung gagawin natin business. Imagine niyo, ginagawa niyo ng business, kumikita na kayo, nag-enjoy pa kayo. So guys, napakaganda ng negosyong ito na gusto kong gawin. Pero kung kayo kaya ako, gagawin ko itong business na ito, ako lang yung may gusto sa pamilya ko. Kahit yung kapatid ko, pinapahapya ko, parang ayaw niya. Meron din akong isang kapatid before, na ang kapatid kong ginagawa, parang ayaw din nila. So, imagine mo ba siguro yung mga pinsan ko, mga kamag-anak ko, yung mga tao nakapaligid sa akin, siguro maraming kokontra, marami akong kakilala na mga friends, pag nakita nila, nagpost ako sa Facebook, kokontra sila. Kayo kaya, ilagay nyo kaya yung sarili nyo sa akin. Sa tingin mo, napakaganda ng negosyong ito. Pero, negative ang dating. Gawin mo pa kaya? Sa tingin mo, kikita ka, marami kang matutulungan, makakatulong ka sa ibang tao, may inspire mo yung ibang tao. Kasi alam nyo, kaya para sa akin lehitimo yung gumagawa nito, yung mga nasa field nito lang. Pero yung gustong gawin yung negosyong ito, gawin itong gantong negosyo as business lang talaga, purely business. Walang kahalong ganyan. Para sa akin, pag may isang katulad ko na nanindigan, pag may isang katulad ko na nag-promote, pag may isang katulad ko na explain at makikita naman talaga, talaga naman palang tunay. Hindi niya hinahaluan ng ganun pala. Kasi agad ang isip, pag ginawa mo yun, parang, naku, alam na, ganyan, masama, pangit yun sa negosyo, pangit. Agad ganun. Pero
guys, para sa akin, gusto ko, isa ako sa manindigan na, pwede pala namang gawin yung negosyong yon na hindi naman pala ganun. Pwede naman palang kumita sa negosyong yon dahil talagang iniisip mo ay kumita. Guys, hahayaan nyo ba na ang kapamilya ninyo, ang mga kakilala nyo, mga kamag-anak nyo, yung gusto mong gawing negosyo, yung ideas mo ay parang maapektuhan dahil ang iisipin mo yung sasabihin ng ibang tao, yung sasabihin ng pamilya mo? Pipigilan mo ba? Guys, hindi ako ganun. Kahit pa alam ko minsan nagagalit yung pamilya ko dahil ginagawa ko itong negosyo ito, pinasok ko itong negosyo, pero later on, wala na rin silang magawa, sinusuportahan na nila ako. Pero this time, kinakailangan bang i-convince ko sila, kinakailangan bang pahirapan ko yung sarili ko? Pwede rin naman, pero para sa akin, sa tingin ko, gagawin ko itong negosyong ito. Unang-una, siyempre para sa akin, patunayan ko sa mga tao na, patunayan ko sa sarili ko na kaya ko itong business ito, na pwede ako maging success sa business ito. Then, i-share natin sa mga tao na pwede nyo itong gawing negosyong ito para kumita tayo. Then, tutulong tayo sa market. So, guys, alam ko na medyo nalilito kayo dahil ano bang itong negosyong ito? Ano ba itong gusto kong gawing negosyong ito na malaki ang kita? Guys, pag narinig nyo kaagad, isipin nyo, pangit yun dahil sugal yun. Pangit yun dahil bla bla bla. Pangit yun. Guys, ano ang masasabi nyo kung tayo ay mag-breed ng panabong na manok? Panabong na manok, ang kasunod, magsasabong. Pag nagsabong, ibig sabihin, sugal. Magbebet ka, negosyante ka nga, magsusugal ka, pangit. Hindi maganda. Negosyante ka, mambababae ka, pangit. Pangit naman lalo kung manlalaki ka, di ba? So, guys, agad ang iisipin, pag nag-alaga ng manok, agad sugal, agad pangit. Gusto kong patunayan sa inyo, guys. Hayaan nyo muna ako, yung iba dyan na gusto magnegosyo, na walang maisip na negosyo, hayaan nyo muna ako mag-breed ng panabong ng manok. Hayaan nyo muna ako na i-share ko sa inyo na kumikita na ako sa pag-breed ng panabong ng manok. At gagawin ko itong profitable business na hindi nagsusugal. Meron akong i-feature, guys, dito na isang tao na for more than 20 years nagbe-breed ng panabong na manok. Baka pag tinanong ko yun, hindi niya matandaan when was the last time na pumunta ka sa sabungan. Baka nga walang maisagot, pero sigurado naman meron nakapasok. Pero siya talaga is breeding, ibebenta, kikita ng pera. Magbe-breed, hindi nga nagpo-promote sa page, hindi nga nagpo-promote bla bla bla, wala nga pangalan ng farm, wala backyard, pero napakalaki ng production, kumikita talaga. So, high school pa lang ako, kita ko nagbe-breed sa manok, pero hindi sila sugarol. Napakaganda ng bahay, napakadaming sasakyan, marami nang napagpaaral para sa akin. Next vlog natin, interviewin natin siya. Gusto kong maka-inspire sa mga tao na hindi mo kinakailangan na this is pera, parang hindi sugal. Dahil alam nyo, advance ang isip yung mga tao. Nako, bumagsak yung negosyo. Nagsabong ka sa yon. Nag-alaga kasi yun ng manok, kaya ganun eh. Although may kilala ako dati, farm ng kambing, kinabitan namin ng CCTV. Ang lawak ng manukan, panabong. Sabi ko, nako, patay dito, nababagsak yun. Pero narinig ko rin naman talaga, talagang nung nasa sabong siya, boss na boss ang dating. Boss, sinong may diferensya? Magkano ang diferensya? Hindi mo pa, sinong may diferensya? Hindi naman. So, guys, business. Let's be open-minded. Sigurado ba kayo na lahat na nag-aalaga ng manok na nagsasabong? Hindi. Napakaraming tao dyan na nagbe-breed ng panabong na manok na for business, para kumita. Dahil imagine ninyo, benta ka ng 6,000, 10,000. Huwag na yun, yung 2,000 to 3,000. Ang isang manok, makapagbenta ka ng pa 20, 30 heads per month. So, gusto kong pag-aralan, gusto kong i-share sa inyo, gusto kong makatulong sa mga tao nag-iisip ng negosyo na walang maisip ng negosyo. Malay natin. Who knows? So, try lang natin. Okay? Pero, never ninyo ako na makikita na pupunta ng sabungan. No.
Never na never ninyo ako makikita na pupunta doon para pumunta o papadala ng pera. Siguro, kung may nanalo, nagpabalato, sige pabalato. Siguro kung mayroong sambot o yung talunan na manok, ako yun ang pinakamasarap. Hihigop tayo, napakasarap. So alam nyo, kung kaya lang hindi nyo gagawin yung negosyong yon, kasi iisipin ng ibang tao na masama yung negosyong yon, magsusugal ka, babagsak ka, makakapit sa negosyo mo. No. Ako, gusto ko, it's a challenge, gusto kong ipakita sa inyo na itong breeding, pagbe-breed ng panabong na manok ay isang profitable business na hindi natin hahaluan ng sugal. Okay? Hayaan nyo muna ako, and then next vlog, mag-feature tayo ng pinsang buo ko, pinsan ko na talaga namang big time na, imagine niyo hindi yun nagpo-promote, pero kilalang breeder ng panabong na manok. So guys, I'm excited. Sana excited din kayo. Hayaan nyo, panoodin nyo, tandaan natin, kung tayo may gagawing negosyo, mapaano mang yung negosyo natin, hindi dapat maka-apekto ang sasabihin ng tao. Huwag kayong padala sa ganun. Yung iisipin, yung sasabihin, no. Para sa akin, kahit anong sabihin nyo, kahit anong isipin nyo, gagawin ko yung gusto ko. Lalo pat sa tingin ko, napakagandang negosyo ito. So, mga kanegosyo, ka-asensa ko, Familia, kung kayo po ay may mga comment, message down below, reply natin kayo. At saka guys naman, sa mga nagsasabong naman na nagbibreed at nagsasabong, buhay nyo yan. Okay, nag-i-enjoy kayo. Sabi nga, ang pagsasabong is pampahaba ng buhay. Pero, yun nga, kung tayo magsusugal, hindi naman yung talagang pambayad ng kuryente ay susugal, hindi naman yung pang-ulam, yung pangbayad, panghulog, irerenta, isusugal nyo. Naalala ko dito sa Barangay Apakay sa Taal, Batangas, magpe-piesta daw yung isang presidente ng kapisanan ng piyesta ay may pera na dala, linggo napadaan sa sabungan, yung pera na pambayad sa musiko. Ang patron nila guys is San Isidro. Nung dumaan daw sa sabungan ay pinusta daw yung pera na ibabayad sa musiko, yung tutugtog sa musiko sa piyesta, inilaban daw. Habang daw namamalo yung manok ay Palo San Isidro! Palo San Isidro! Kaya daw sabi Palo San Isidro dahil ang patron ng piyesta ay San Isidro. That's May 15 sa Apakay. Noon daw sabi Palo San Isidro. Nung mapatay daw si San Isidro, patay. Sabi, tapos si San Isidro. Alam nyo guys, yun daw lang yung time na nagpiyesta ang Barangay Apakay na walang musiko. Kasi nga, ipinatalo ng presidente, natalo sa sugal, natalo sa sabong. So, yun lang mga ka-asenso, ka-negosyo. Maraming salamat. So, sana po, supportahan nyo ako. Sana po, panoodin nyo. Sana, stay tuned lang. Antayin nyo yung feedback natin. Later on, magbablog tayo. Ibablog natin yung pinsan ko, kung paano sila umasenso or gano'n na sila katagal, ano yung mga pinagagawa nila, at ano ang masasabi nila sa iisipin ng tao na bakit nga yun sigano. Pero yun, alam na alam talaga sa amin na nagbibreed yun, na hindi talaga nagsusugal. So God bless. Kita-kits po mga kanegosyo. Bye-bye po.